DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ako po muna inyong mga kasama ngayong umaga, madaling araw ng balitaan at talakayan dito sa Magandang Umaga, Pilipinas. Magandang Umaga, Pilipinas! Sa ulo ng ating mga balita, mas kaunting bagyo naranasan ng bansa ngayong 2023 dahil sa El Nino. Pinoy na walang trabaho bumaba sa 4.2% noong Oktubre. Face-to-face classes sa Mindanao State University balik na sa December 11. Pagsuspende sa operasyon ng SMNI ipinagtanggol ng Kamara. Piloto patay sa plane crash sa Isabela. Sakay na babae patuloy na pinaghahanap. Marihatag, Surigao del Sur niyanig ng magnitude 5.2 na lindol. Misis na nakatayo sa labas ng bahay sinalpok ng truck, patay. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong Biyernes, December 8 o 8 na agad, ang bilis ano. Ngayon po ay umpisa na ng long weekend. Dahil ngayong araw po ay kapistahan ng Immaculada Concepcion or Immaculate Concepcion. Kaya expect nyo na ho ang heavy traffic ngayong umagang ito pa lamang. Bueno ho, sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, ako po si Yuel Reyes sa detalye po ng ating mga balita. Mas kaunting bagyo ang naranasan ng bansa ngayong taon dahil sa El Nino phenomenon. Ayon kay Elzar Aurelio ng DOST Pag-asa, nagdulot ng pagbabago sa mga pattern ng bansa ang El Nino kaya 10 bagyo lang ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong 2023. Samantala, sinabi ni Aurelio na ang easterlies o mainit na hangin mula sa Pacific Ocean ang magdadala ng mainit na panahon sa malalaking bahagi ng bansa, habang ang amihan ay magpapalamig sa Northern Luzon na magpapadala ng maulap na kalangitan na may pagulan. Partikular po ito sa mga lalawigan ng Batanes, Cagayan at Apayao. Ang malalaking bahagi naman ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, ay makararanas naman ng maalinsangang lagay ng panahon na may paminsan-minsang pag-uulap o pag-uulap ng papawirin at pabugso-bugsong pagambon. Sinabi pa ni Aurelio na wala silang nakikitang anumang sama ng panahon na maaaring pumasok sa bansa sa mga susunod na araw. Balita pa rin po sa kalagayan ng panahon, binalaan ng Pag-asa ang publiko sa isang bagyo ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility bago magpasko. Ayon kay Ana Liza Solis, hepe ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa, 1 o 2 bagyo pa ang maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility bago magpalit ang taon. Sinabi ni Solis na 10 lang ang pumasok na tropical cyclone sa para ngayong taon na mababa sa yearly average na 20 dahil sa El Nino. Sa ngayon, nagpapaulan naman ang amihan sa Batanes, Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley. Habang maaari naman magdala ng manakanakang pagulan ng easterlies at localized thunderstorms sa Metro Manila at nalalabi pang bahagi ng bansa. Oras natin 4 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Bumaba pa sa 4.2% ang walang trabahong Pilipino noong Oktubre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, katumbas ito ng 2.9 milyong jobless Pinoy mula sa 4.5% o 2.26 milyon noong Setyembre. Naitala naman sa 95.8% ang employment rate noong Oktubre na pinakamataas simula Abril 2005. Tumaas ang employment sa sektor ng accommodation and food services, administrative at support service, transportation, public administration, defense at social work.
Sabi ni National Statistician Dennis Mapa, nababawasan ang walang trabaho tuwing holiday season dahil sa nadadagdagang economic activities sa bansa. Gayunpaman, dumami sa 5.60 milyon o 11.7% ang underemployed sa bansa mula sa dating 10.7% o 5.11 milyon noong buwan ng Setyembre. Samantala, update naman po sa pambobomba dyan sa Mindanao State University. Balik klase na ang mga estudyante o face-to-face sa Marawi, pero sa sa ilalim ng mas mahigpit na seguridad o heightened security. Ito'y matapos na mangyari ang malagim na pagsabog ng bomba sa isang misa sa MSU Gymnasium noong Linggo, December 3. Maglalatag ng mga checkpoint ang pulisya at militar sa paligid ng universidad para sa seguridad ng mga mag-aaral. 4 katao po ang namatay habang marami ang nasugatan sa bombing incident na hinihinalang kagagawa ng Maute Local Terrorist Group. Tiniyak naman ni MSU President Basari Mapupuno na agad nabibigyan ng mental health at psychosocial support ang mga estudyante at faculty sa muling pagbubukas nito sa December 11. Bibigyan din ng special accommodation ng mga bomb survivor at exempted na sila sa anumang academic requirements sa panahon ng kanilang patuloy na recovery sa naturang pangyayari. Nakatakda sanang magsagawa ng final examinations ang MSU o yun pong Mindanao State University kung saan nangyari yung pagpapasabog ngayong buwan, pero nangyari po ang malagim na insidente. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa ating YouTube Live. Live tayo nationwide via satellite sa DZRH Radio 666 kHz, 18 relay stations ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao. And of course sa atin pong cable channels sa Sky Cable Channel 129, Signal Channel 18, Destiny Cable Channel 129 at sa marami pa pong cable service providers. Of course, live simulcast sa DZRH News Television YouTube channel at DZRH News Facebook page. Mamalengke muna tayo, atin nang alamin kung magkano ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong araw ng Immaculate Conception kay RH27 Noche Cacas. Noche, magandang umaga. Magandang morning, Yoel. Naku, ngayong thank God it's Friday morning. Dito na yung presyo ng mula dito sa Pritila Market sa lungsod ng Maynila. Ang pinakamahal na bigas dito, Yoel, sa local rice, yung tinatawag na special, 64 pesos ang kilo dahil walang regular milled rice, walang well-milled rice. Ang pinakamurang bigas naman, yung premium nasa 53 pesos ang kilo. Ang bangos naman, yung large size, 230 na ang kilo. Habang yung tilapia, 150, ako mataas pa rin. Galunggong, 260. Ang beef rump naman, nakapako pa rin sa 420 ang kilo. Yung beef brisket, 400. Kasim, 330 ang kilo. Ang liempo, 380. Isama na rin natin yung whole chicken, 190 ang kilo. Pero yung itlog medium size, 8 pesos and 30 centavos. Puntahan naman natin yung ampalaya na mataas pa rin ay 120 ang kilo. Lalo na itong sitaw, tumaas din, nasa 120 na ang kilo. Pero yung pechay native nakapako sa 70, kalabasa 70, ang paborito ni Ma'am Malu Cabral, yung talong pang torta, 120 na ang kilo. Ang kamatis naman na kailangan sa kusina, 90 pesos ang kilo. Ang carrots, 120, habituelas yung tinatawag na Baguio beans, 120 rin ang kilo. Yung white potato, 180. Ang pechay Baguio, 80 pesos. Habang ang sayote nakapako sa 50 pesos ang kilo. Puntahan naman natin yung classification ng spices, yung mga tulad ng onion red o yung sibuyas pula, local, 200 ang kilo. Yung red onion o yung onion white na imported naman,
120, habang ang garlic na imported 160 ang kilo. Ang siling labuyo tumaas na naman, 250 na naman ang kilo. Kalamansi 100, lakatan 80, latundan 60, papaya solo 75, habang ang mangga 200 ang kilo. Sa mga magkakape naman ngayong umaga, gamit ang sugar white tulad ni Matatamon Samson, 90 pesos ang kilo. Ang sugar was 85, sugar brown 80. Sa mga magsasangag naman ngayong umaga, gamit ang palm oil, 350 ml, 35 pesos, habang palm oil 1 liter, 80 pesos. Kung kayo naman ay naghahanap ng coconut oil, isama ko na rin, 350 ml, 40 pesos, habang ang coconut oil 1 liter, 80 pesos. Ang yellow corn, habol ko na rin, ang yellow corn, 50 pesos ang kilo, habang walang available na white corn. Yan ang presyo ngayong Friday morning dito sa Pretil Market sa Maynila. Noche. Mula sa balikan nga natin, magkano ang presyo ng kamatis ngayon? Ang kamatis nasa 90. 90 ba? Mababa, ano ho? Oo, 90. 90 pesos ang kilo. Ayun, kasi may mga ulat na ngayon na meron na naman daw na mga tinatapon na kamatis sa bandang norte. Hindi natin malaman kung ito ba ay oversupply o kulang na naman sa storage facility o maraming posibleng rason, pero tataka tayo dito sa atin sa Metro Manila, merong panginanila na mataas pa rin ang kada kilo ng kamatis, pero at least sa ngayon diyan 90 pesos kada kilo, medyo pwede na rin, Noche. Ang lagay naman ng panahon, Noche, diyan sa Maynila, kamusta? Maganda naman ang panahon, di tayo nakaranas ng pag-ulan. At ramdam na rin yung simoy ng hangin, malamig. Malamig na. Alright, maraming salamat. Bye, Noche. Balik sa'yo, Yoel. RH27, Noche, Kakas. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga po, gising na, bango na, Pilipinas! Sa mga may lakad, sa mga gagala ho ngayon dahil walang pasok, pero meron din namang ilan na may pasok tulad namin. Lagi naman dahil mapa-holiday o namang special occasion, lagi kaming pumapasok, Alas 4:19 na ho ng umaga. Magandang umaga sa mga nakatutok sa atin sa ating Facebook Live, sa mga suki na natin tuwing umaga. Yan na Willie Bico, magandang umaga mula dyan sa Chaong, Quezon. Kay Revelito Magallones mula dyan sa Tarlac. At kay Maridel Furukawa na nakatutok din sa atin. Lagi nakatutok ito, kay Kuya Angelo Palmones. Dito ko sa Magandang Umaga Pilipinas na live na nakikinig dyan sa Japan. And of course kay Cecil Santos. Sa Pasig City daw umuulan na, pero sa South, kasi galing ho ako ng South, Southern Tagalog, medyo may pag-ambon-ambon na, pero hindi pa naman natutuluyan ng malakas na pagulan. Mamaya alamin natin sa Pag-asa, mamayang alas 5, kung ano ang latest na kalagayan ng panahon, kung bakit medyo inaambon-ambon ho tayo ngayon. Samantala, sa iba pa ho natin mga balita ngayong alas 4:20 na ng umaga, inamin ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas nagkaroon ng pagsablay sa intelligence gathering kasunod ng Marawi bombing. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, iniimbestigahan nila kung may accountability sa insidente ang kanilang mga tauhan. Una nang sinabi ni AFP General Romeo Browner Jr. na nakatanggap ang militar ng intel na posibleng nagkaroon ng pag-atake o magkaroon ng pag-atake ang Dawla Islamiyya Extremist Group. Bagamat posibleng pumalya ang intelligence, iginit naman ni Senador Bato de la Rosa na very unfair na sisihin ang security forces para sa bagay na below the radar. Sa kaugnay pa ring balita, residente umano ng Mindanao State University na ang dalawang sospek sa pambobomba sa gymnasium nitong linggo
Ayon kay BARMM o Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Police Director Brigadier General Alan Nobleza, nakakuha ang suspect ng safe house sa MSU pero hindi graduate sa nasabing universidad. Maliwanag ni Nobleza, 7 barangay ang sakop ng MSU. Malaki rin pala tong MSU, ano? Nakatumbas ng halos 1,000 hektarya at hindi rin nakabakod kaya nakalalabas-masok ang mga tao. Una nang pinangalanan ng PNP ang 2 sospek sa Marawi bombing na sina Kadapi Mimbesa at Arsani Membisa. At kaugnay po niyan ay tabayanan nyo, tayo ay hihingi ng update sa ating mga kasamang reporters kung ano yung latest doon sa 2 ito nakikita ninyo sa inyong RH TV. Ito yung 2 composite sketch o yung larawan ng 2 suspect na sinasabi na pasimuno nung pambobomba diyan sa Mindanao State University. Antabayanan nyo, may update tayo dyan maya-maya lamang. Samantala, sa iba pa nating mga balita, hindi pagsikil sa freedom o press freedom kung pagbibigay ng proteksyon sa publiko. Laban sa fake news ang layunin ng panawagan na suspindihin ang operasyon ng Sunshine Media Network International o SMNI. Batay sa mga lumabas na impormasyon sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises, sinabi ni PBA Party List Representative Margarita Attorney Migs Nograles na maraming beses nang naakusahan ang SMNI na nagpapakalat ng fake news bukod pa sa aligasyon ng red tagging. Iginit ni Nograles na ang pagsuspindi sa operasyon ng SMNI ay hindi pag-atake sa press freedom kundi isang pagdedepensa sa karapatan ng publiko na makakuha ng tamang impormasyon. Ayon kay Nograles, responsibilidad ng Kongreso na pangalanan ng publiko laban sa peke at malisyosong impormasyon. Pinagtibay ng komite ang resolusyon ni Nograles bago natapos ang pagdinig nitong Martes. Nauna rito na cite for contempt at ipinag-utos ng komite ang pagkulong sa anchors na sina Jeffrey Celis at Lorraine Badoy ng programang Laban Kasama ang Bayan sa SMNI. Sa naturang programa, sinabi ni Celis na gumasto si Speaker Ferdinand Martin Romualdez ng 1.8 bilyong piso sa kanyang mga biyahe. Ayon naman kay House Secretary General Reginald Reggie Velasco, nagkakahalaga lamang ng 4.3 million pesos ang ginastos ng mga Office of the Speaker simula po nitong Enero hanggang October 2023, na malayo ho doon sa sinasabi na 1.8 billion pesos. Ipinabubura naman ni SMNI host na si Eric Celis ang lahat ng kanyang naging statement sa Kamara kaugnay sa isyu ng pagpapakalat ng impormasyon na gumastos ng 1.8 billion si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Attorney Mark Tolentino, legal counsel ng SMNI, layo nito na palitan ni Celis ang kanyang mga statement sa pangamba na may nilabag siyang batas. Sa kanyang pagharap sa Kamara, inilarawan ni Celis na lalaki at empleyado ng Senado ang source na nagsabi na 1.8 billion ang travel funds na ginastos daw po ni Romualdez. Namin ni Tolentino na dahil sa isinawalat na impormasyon ng anchor ay nilabag nito ang SOTO Law dahil sa pagsasama ng abogado sa unang araw ng House Inquiry. Lahat gusto niyang burahin. But of course, may mga importante. Una, yung source na sabi niya na taga Senado daw, lalaki daw. Violation yan na tinatawag na right to counsel. Kasi nga, walang counsel siya, solo, nabayag niya SOTO Law. So, yun talaga ang detailed na gusto niyang burahin. But of course, gusto niya lahat. But of course, napilitan siyang sabihin yon na walang kasamang abogado. Deprived siya ng right to counsel. Yan po ang tinig ni Attorney Mark Tolentino, ang legal counsel ng SMNI at abogado po ni Ka Eric Celis at Lorraine Badoy. Flash Report. Flash Report! Yun daw pong isa sa mga suspects sa MSU Marawi bombing. Anong update? RH52, Edniel Parosa. Edniel. Joel, malaking balita mula sa Campo Aguinaldo. Hawak na ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas
ang isa sa dalawang suspect o isa sa mga suspect sa pagpapasabog sa Mindanao State University sa Marawi City ay kinasawi ng 4 na katao. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Sarces Trinidad, nahuli noong Disyembre 6 ang isang Jagat Gamo Sultan alias Dak Kurot na isa sa mga sinasabing kasabwat sa ginawang terror attack sa Mindanao State University. Itong suspect Yuel ay nahuli sa operasyon ng AFP maging ng Marawi City Police sa barangay Gulay Proper sa lungsod ng Marawi na sinasabing siya kasama ng isang Omar. Itong Omar na ito na patuloy na hinahanap ay yung tao, Yuel, na pinabanggit ng otoridad nitong mga nagdaang mga araw na siyang sinasabing naglagay ng IED o ng improvised explosive device sa loob mismo ng Dimaporo Gymnasium kung saan nangyari itong pagpapasabog habang hinaharap itong isa pang suspect na kinilala lamang sa pangalan na Omar ay kasama rin nasukol o nakumpiska ng AFP ang dalawang motorsiklo at posibleng gamit nitong dalawa na sinasabi natin. Isa nga dito ay yung nahuli na nga na si Jafar o Jaf Kurot at posible pang magbigay ng lead kung saan matutunton itong Omar na siya namang naglagay ng IED. Itong accomplice na ito yung kasabwat na binabanggit ng AFP na ngayon ay hawak na nga ng otoridad ay pagpapakita ng kaseryosohan ng pamahalaan ayon sa AFP na masukol at mahuli itong mga perpetrator ng terrorist attack na matatanda ang una na ngang sinabi na posibleng may koneksyon sa international terror group. Pero kalaunan ay naglabas ang Philippine National Police ng mga persons of identity at mga suspect na rin na posibleng sila nga ay miyembro ng lokal na terror group. Hindi pa rin malinaw sa ngayon, wala pang additional details, Yuel, kung ang full identity ng mga ito ay sila nga ay konektado doon sa international terror group. Pero ang malinaw sa ngayon, mukhang mga lokal. Itong mga binabanggit natin, ulitin lang natin, yung isang Omar at isang Jaf Kurot o Jafar Gamo Sultan, yung dalawang suspect dyan sa MSU bombing. Ang isa sa kanila, itong si Jafar Gamo Sultan o alias Kurot ay nahuli na ng Marawi City Police of Armed Forces of the Philippines. Hawak na ngayon ng kasundalawan. Edniel, bali ilan talaga tong suspect diyan sa Marawi bombing? Talagang dalawa lang sila. Correct. Sila yung matatandaan natin na yung sa side ng Philippine National Police. Mayroon silang dalawang binabanggit. Pero maganda na rin na itinanong mo yan dahil wala namang inilalabas pa na informasyon yung AFP sa side ng mga militar kung ilan talaga o yung in particular na number. Pero ang malinaw ay itong si Jafar Gamo Sultan, yung sinasabing kasabwat at kasama ng isa pang umano'y terorista o suspect ng kinilala lamang sa pangalan na Omar na siya namang naglagay ng IED sa loob ng Dimaporo Gymnasium. Matayan, Yuel, doon sa mga witnesses, if you remember, may mga nagsasabi na may nakakita itong posibleng mga suspect. Itong Omar yun. At yung kasama ng Omar, itong si Jafar Gamo Sultan. Yung mismong nakita ng mga witness na naglagay ng IED sa parang yung patuloy ay hinahanting sa ngayon. Pero ang magandang development, binakuha rin mga motorsiklo. Itong otoridad, ang Marawi PNP at ang AFP na posibleng magbigay ng lead sa kinaroroonan din ng isa pa doon sa mga hinahanap na suspect. Alright. Maraming salamat, Edniel. Yan ang latest mula sa Campo Aguinaldo para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, RH52, Edniel Parosa, oras alas 4:30 ng umaga. Uyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
Tuloy ho tayo sa ating mga balita. Patay na ng matagpuan ng piloto sa crash site ng bumagsak na Piper plane sa lalawigan ng Isabela. Ayon sa incident management team ng Isabela, narating nila ang eksaktong lugar sa crash site pasado alas 11 ng umaga. Ngunit wala na pong buhay ang piloto. Dadalhin sa helicopter landing zone ang labi nito bago ito ilipad sa Kawayan City ngayong araw. Samantala, naniniwala naman ang mga otoridad na posibleng buhay pa ang nag-iisang pasahero na sakay ng Piper plane. Ito'y dahil hindi nila nakita sa bisinidad ang pasahero habang may natagpuan na tent malapit sa wreckage ng aircraft na posibleng ginamit po noong nag-iisang pasahero na sakay noong Piper plane. Kaya nananatiling buhay po yung posibilidad, yung pag-asa na makita pa rin siya ng buhay ng ating mga rescuers. Samantala, hindi naman tumigil ang ground search operation sa paggalugad sa nawawalang pasahero na sakay ng Piper plane RPC 1234 sa Isabela para ito'y iligtas ng buhay. Sa panayam ng DZRH napatid kay Attorney Watu Foronda, nagaling ng ospital ang pasaherong babae bago ito sumakay sa eroplano. Ayon kay Foronda, kahit malaki ang tsansa na makaligtas ang pasaherong babae, ay mahihirapan pa rin ito na makasurvive sa liblib na lugar o kabundukan dahil hindi stable ang kondisyon nito. Sinabi pa ni Foronda na bukod sa sobrang dilim sa paligid ng bundok, ito ay mapanganib na lugar na napapaligiran ng mga mababangis na hayop at wala ring gaanong nakatirang mga tao. Kagagaling lang niya sa isang plane crash. Pagkatapos, bago siya sumakay ng aeroplano, actually, galing po siya sa padamutan. Kaya hindi siya in perfect shape. Health. And hindi siya perfectly fit to go off-roading, kumbaga, hiking or trekking. Pero dyan ba naman ho? Pero dahan-dahan po. Pero dyan ba'y wala namang mga wild animals na delikado? Meron din. Meron po. May mga nandyan po na medyo delikado, yung malalaki pong bayawak. Meron pong mga baboy ramo. And then you were saying na kahit small communities ba, wala talaga riyan? Wala po. Walang-wala. Yan po ang tinig ni Attorney Watu Foronda, ang hepe ng PDRRO MO Isabela. So hindi pala walang gaanong nakatira dahil wala talagang nakatira doon. Nako, delikado rin ho. Tsaka itong sana ho makita pa rin ho ng buhay yung pag-aasa natin, yung isang babaeng pasahero dahil kakagaling lang daw sa isa pang plane crash bago siya na-aksidente ulit sa isa pang plane crash. At paliwanag ni Foronda, napapaligiran. Mabundok ho ito. Kung ito ho yung nakikita ninyo ngayon sa inyong RHTV na mukha lang hong patag pag nasa taas. Mukha lang hong maliliit na parang mga damo-damo, gano'n. Pero pag nasa baba ho niyan, mga puno ho yan eh. Kaya imposible ho na wala hong mga wild animals na nakatira dyan. Sana lang ho din talaga makita ng buhay itong babaeng pasahero. Samantala, sa iba pang mga balita, naku muna tayo sa probinsya. Tacloban PNP itinanggi ang pagtatanim ng ebidensya sa mga hinuhuling sospek sa iligal na droga. Sa detalye, RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Hindi ba gawa ng Tacloban Police na magtanim ng ebidensya sa sospek ng iligal na droga lalo na kung paki-pakiti? Ito ang sinabi ni Tacloban City Police Office City Director Police Colonel Michael Palermo. Ayon kay Colonel Palermo, hindi sila nagtatago ng illegal na droga para lang itanim lalo na kung maabot na sa mahigit 600,000 pesos ang halaga na hindi tataya ng kapulisan na matanggal sila sa trabaho at masampa ng kaso pa dahil lang sa pagtatanim ng ebidensya. Inayag ito ni Colonel Palermo lalo na nananagip nila sa Barangay 95 Kaibaan, Tacloban ang isang high-value individual na nakuha ng shabu nagkakalagang 680,000 pesos sa mamagitan ng buy-bust operation ng Tacloban City Drug Enforcement Unit at isang babae kasamang lalaki na kapwa street level individual na nahuli alaw na 36 na madaling araw sa Barangay 101 New Kawayan, Tacloban sa buy-bust operation at nakuha na ng shabu ng kakalagang mahigit 100,000 pesos. Mula sa Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Jimmy Angay-Angay. Niyanig naman ang magnitude 5.2 na lindol
ang Surigao del Sur kahapon. Ayon sa FIVOX, dakong alas 12:45 ng tanghali nang maramdaman ang pagyanig na tectonic in origins sa ilalim ng 6 na kilometro sa bayan ng Marihatag sa Surigao del Sur. Naitala ang intensity 3 sa Bislig, Surigao del Sur, habang instrumental intensities naman sa Tandag, Bislig, Nabunturan at Gingoog City. Wala namang nasawi o napinsala sa lindol, subalit asahan ang mga aftershocks kasunod ng pagyanig. Mahigit 3,300 aftershocks naman ang na-monitor ng FIVOX kasunod ng magnitude 7.4 na lindol na tumama sa Hinatuan, Surigao del Sur. Mataas ito ng 300 sa 2,959 aftershocks na naitala noong araw bago maganap ang pagyanig. Base sa ulat ng FIVOX, as of 6 a.m., nakapagtala ang FIVOX ng kabuang 3,302 aftershocks na may lakas na 1.3 hanggang magnitude 6.6. Ayon sa FIVOX, sa 3,302 aftershocks ay 38 na rito ang naramdaman. Noong December 4 ay sinailalim sa state of calamity ang bayan ng Hinatuan matapos ang pagyanig na nag-iwan ng 3 kataong patay at ikinasugat ng halos 50 o 48 iba pa. Samantala, maagang pamasko naman tinanggap ng higit sa 24,000 lolo at lola sa Dinalupihan, Bataan. Sa detalye, balita mo, RH37 Danny Kumilang. Danny. Nasa mahigit 24,000 senior citizen mula sa 46 na barangay ang nakibahagi sa tuwa at saya sa 3 araw na inihandang pa-Christmas party sa kanila ng local government unit sa bayan ng Dinalupihan, Bataan. Ang nasabing okasyon ay bahagi ng taunang sectoral assembly ng LGU na inilunsad pa noon ni dating mayor at ngayon ay 3rd District Congresswoman Gila Garcia na sadyang nakapagdulot ito ng kasiyahan sa mga nakakatanda sa naturang bayan. Ayon kay Mayor Herman Tong Santos, bukod sa quarterly na pa-birthday sa mga nakakatanda, sadyang inuna nila ang sektor ng senior citizen bilang prioridad ng kasiyahan para sa mga lolo at lola ngayong panahon ng Kapaskuhan. Isang nakakasiyang bilang ang inihanda, tugtugan, sayawan at awitan sa mga may special number na inihanda ng mga lolo at lola sa kada barangay sa Dinalupihan, Bataan. Sumayaw din ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan at mga division head ng LGU Dinalupihan kasama si Mayor Tong Santos. Kabilang din sa programa ang lalong nagpasaya sa mga lolo at lola ang sorpresang cash gift raffle para sa kanila. Naghanda din ang LGU ng masarap at masustansyang salo-salo at food pack bilang pamaskong handog sa mga senior citizen. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH37 Danny Kumilang. Oya, sa mga may lakad ho ngayong araw, planuhin nyo ho ng maaga inyong dadaan ng ruta dahil for sure ho na simula ngayong araw ay traffic dahil kaliwat ka ng piyesta na ho yan. May mga bayan ho na nagpifiesta ng Immaculate Conception at sa amin pa lamang sa Cavite ay maya pa lamang pinaplano ko na kung saan daraan, kung saan pasikot-sikot ng mga kalye tayo dadaan dahil expect na natin yung heavy traffic. At kaunay din ho niyan, siguro merong mga magsasagawa na rin ngayon ng kanilang mga Christmas parties. Samantala, oras natin alas 4:42 ng umaga. Happy birthday muna kay Congressman Zaldico ng Ako Bicol Party List at si Attorney Mans Cap Carpio naman ay bumabati po ng congratulations. Doon ho sa De La Salle University men's basketball na nag-champion sa UAAP. At binabati rin ni Attorney Carpio si Kevin Cambao na MVP. At kay Coach Topex Robinson at team managers na sina Terry Capistrano, Rafi Villavicencio at Justice Andy Reyes. Congrats! Pagbati mula kay Attorney Man Carpio. Alas 4:43 na ho ang ating oras. Tumindig
si Senadora Amy Marcos sa pagkontra ni VP Sara Duterte sa usaping pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at rebeldeng komunista. Gaya ni Duterte, naniniwala ang senadora na dapat ikonsidera ng administrasyon ang hakbang na ibalik ang peace negotiations. Diniin din ni Marcos na bagamat nagsalpukan ang opinyon ni na PBBM at VP Sara, maaari pa rin na manatiling solid at magkaalyado ang mga ito. Patunay anya ang nagkontrahang pahayag ng dalawa na pinag-usapan talaga ang bawat panakaw, kinikilala at nire-respeto. Medyo nalilito pa rin ako dyan sa peace talk na yan pagkat narinig ko na natin si Mr. Anatolio may pagkakat na kahit may peace talk ay mananatili pa rin nila ang bitiin nila, ang goal nila na ipagsak ang pamahalaan. Nag-peace talk ang mga. I'll give you a statement when I'm ready. Thank you. Hindi ito ang unang pagkakataon na sinuportahan ni Senador Marcos si VP Sara na itinuturing niyang malapit na kaibigan. Patuloy rin ang suporta ng mambabatas sa ama ng Vice Presidente na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, maski siya na lang umano ang matira. Alas 4:44 na ho ng umaga, babalik ho tayo sa iba pang mga maiinit na balita dito sa Magandang Umaga, Pilipinas. Magandang Umaga, Pilipinas! Labing 2 minuto na lang bago mag-alas 5 ng umaga. Gising na ho, bango na, Pilipinas! Dedma ang National Democratic Front of the Philippines o NDF sa pagkontras ni VP Sara Duterte sa peace talks ng gobyerno sa rebeldeng komunista sa sunod na taon. Ayon kay Connie Ledesma, miyembro ng Peace Negotiation Panel ng NDFP, mas mahalaga na suportado ito ni PBBM at ni Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. Una nang tinawag ni Duterte na kasunduan sa Diablo ang plano dahil hindi raw ito ang daan patungo sa kapayapaan sa bansa. Samantala, masayang ibinalita naman ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio na nalagpasan ng ahensya ang target itong koleksyon noong Nobyembre. Ayon kay Rubio, nakakolekta ang BOC ng 75.338 bilyong piso noong Nobyembre na mas mataas ng 1.5% o 1.89 bilyon sa target nito. Mula Enero hanggang November 2023, nakakolekta na ang BOC ng 813 billion, lagpas ng 2.2% o 17.68 billion sa target na halos 800 bilyon. Paliwanag pa ng BOC Chief, ang koleksyon nila sa unang 11 buwan ng taon ay mas mataas ng 24.40 billion pesos sa nakolekta nilang 789.246 billion sa katulad na panahon noong 2022. Sa ilalim ng pamamahala ni Commissioner Rubio, isinulong nito ang digitalization upang mas mapabilis ang pagproseso sa mga import at export transaction. Pinaigting din ng BOC ang pagbabantay sa mga pantalan upang hindi makalusot ang mga smuggled na produkto. Ang ating hong oras ay alas 4 o 10 minuto na lang bago mag alas 5 ng umaga. Bay sa mga may lakad pa ho ngayon, wag na hong patanghaliin pa. Ano ho? Dahil paghandaan na ho natin yung heavy traffic din ngayong araw, ngayong long weekend. Higit naman sa 7 kaso ng 7,000 kaso ng influenza-like illnesses na itala sa Cordillera sa nakalipas na 11 buwan. Sa detalye balita mo, RH41 Romy Gonzales. Romy. Nakapagtala ang Department of Health ng 7,276 na kaso at 2 nasawi ng influenza-like illnesses sa Cordillera mula Enero 1 hanggang Nobyembre 25 ng taong kasalukuyan. Kumpara ito sa 4,277 kaso noong nakalipas na taon o katumbas ng 71% ng pagtaas ng kaso. Ayon kay Victoria Malikdan, Senior Health Program Officer ng DOH Cordillera, na i-record sa Benguet ang pinakamaraming kaso ng influenza-like illnesses na abot sa 2,695, 2,256 naman sa Baguio City
1,003 sa Kalinga, 550 sa Ifugao, 305 sa Apayao, 260 sa Abra at 218 sa Mountain Province at 2 nasawi sa Baguio City. Ang edad ng mga pasyente ay mula 3 araw hanggang 77 taong gulang. Anya, may pagkumpul-kumpul ng kaso ng ili sa 38 lugar sa Benguet, 36 sa Baguio City, 18 sa Kalinga, 13 sa Ifugao, 4 sa Abra at 3 sa Apayao. Idinagdag ni Malikdan na i-record sa Apayao ang pagtaas ng kaso ng ili na abot sa 844%, 78% sa Benguet, 87% sa Baguio City, 82% sa Ifugao at 58% sa Kalinga. Bumaba naman ng 45% ang kaso ng ili sa Abra at 11% sa Mountain Province. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Romy Gonzales. So mag-ingat pa rin ho tayo. Ang paalala ng ating mga health experts, palagihan pa rin magsuot ng face mask dahil kahit anong panahon pa man yan ho, mapa yun nung tinatawag ngayon na walking pneumonia, na kaya tinawag na walking pneumonia dahil may pneumonia ka pero hindi mo alam. Dahil nakakapasok pa sa trabaho, sa eskwela, pero kapag in-x-ray ay dun daw ho nalalaman na may pneumonia. Pero the good thing is merong gamot para ho doon. Kaya mag-ingat pa rin ho para hindi ho tayo mahawaan ng sakit, laging magsuot ng face mask. Ako naman tayo sa Pangasinan, Barangay Chairwoman patay sa pananambang, RH38. Freddy Fajardo sa detalye. Freddy. Hindi na umabot ng buhay sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City ang barangay Chairwoman ng poblasyon Mangaldan matapos itong pagbabaril ng hindi pa nakilalang mga suspek sa barangay Tibag ng nasabing bayan. Sa paunang investigasyong isinagawa ng Mangaldan PNP sa pamumuno ni Chief of Police Lieutenant Colonel Roldan Cabatan, sakay ng kanyang SUV ang biktimang nakilalang si Melinda Tonet Morillo, incumbent barangay Chairwoman ng poblasyon Mangaldan. Bandang 6:30 kagabi nang ito'y tambangan. 7 basyo na pinalalagay na mula sa caliber 45 na barilang natagpo ng mga investigador sa lugar ng krimen. Agad nagsagawa ng dragnet at pursuit operation ang Mangaldan na PNP katuwang ang Pangasinan Provincial Intelligence Unit ang PPO at siya ngayon nagpapatuloy pang masusing pagsisiyasat sa pangyayari upang matukoy ang mga salarin at mabatid ang motibo sa pagpaslang sa biktima. Nasa ikalawang termino na si Morillo bilang barangay chairwoman matapos itong ma-re-elect nitong katatapos na barangay in SK Election 2023. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat RH38 Freddy Fajardo. Hatawin na natin ang mga reports sa probinsya. OCM BARM nagpalabas ng memorandum o kautusan para sa courtesy resignation ng lahat ng mga nakaupong minister sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. RH19 June Dimakutak sa detalye. June. Batay sa inisyong Memorandum No. 189 Series of 2023 mula sa Office of the Chief Minister ng BARM Honorable Ahod Ibrahim, inaatasan nito ang lahat na nakaupong ministers sa iba't ibang ahensya na sumailalim sa courtesy resignation. Layunin umano nito ay ang magkaroon ng government bureaucracy, kalayaan ng Government of the Day ng BARM para mareorganisa ang cabinet members para sa layuning mas lalo pang magiging epektibo ang service delivery sa Bangsamoro people na nakaangkla naman sa moral governance agenda ng OCM BARM. Isa sa mga agarang tumugon sa nasabing memo ay si MILG Minister Attorney Nagib Senarimbo. Opisyal itong nag-resign kahapon ng hapon bilang MILG Minister at pinasasalamatan nito ang lahat ng mga naging katuwang niya sa pagbibigay serbisyo publiko sa Bangsamoro na labis na pinasasalamatan ng lahat. Nag-take over naman bilang bagong MILG Minister si BTA Floor Leader Attorney Shah Elijah Dumama Alba sa pamamagitan ng special order mula sa Office of the Chief Minister. Maliban kay Senarimbo, bumaba na rin sa pwesto ang 14 pang ministers ng iba't ibang departamento ng BARM, tulad din na Senior Minister Abunawas Bonalhak Maslamama at Cabinet Secretary Mud Asnin Pindaton, habang na-reappoint naman si Minister Mohager Iqbal sa kaparehong posisyon bilang Minister ng MBHTE BARM.
Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, June Di Makutak. 4 na minuto na lang bago mag-alas 5 ng umaga, December 8, 2023. Kinasuhan ng bagong halal na SK Kagawad sa San Juan City ang isang outgoing SK chairman sa syudad dahil umano sa pangmumolestya. Nihabla ng 20 anyos na biktimang si Hilary Joy Santos sa San Juan Police ang kasong acts of lasciviousness laban sa 28 anyos na sospek na si Jover Sagara. Tinangka umanong halayin ni Sagara si Santos sa isinasagawang mandatory training camp sa Talisay, Batangas para sa mga nanalong SK official. Agad namang nakatakas at nagsumbong sa kanyang mga kasamahan ng biktima. Nagpasaklolo ang pamilya ng biktima kay Mayor Francis Zamora matapos sumano silang takutin ng ilang individual para iurong ang kaso. Arestado naman ang isang dating kagawad sa Barangay Santo Niño sa Cebu City matapos masamsam ng droga sa buy-bust operation. Kinalala ang sospek na si Brian Dwight Gaviola, 47 anyos, na nakumpiskahan ho ng 5 pakete ng shabu na nagkakahalaga ng higit 130,000 piso. Ayon kay Laila Alcantara, tagapagsalita ng PIDEA Central Visayas, lumabas sa kanilang investigasyon na matagal nang sangkot sa droga si Gavilla kahit noong opisyal pa lang siya ng barangay. Nahaharap ngayon ng sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. DepEd Region 5 sa Bicol sabayang nakilahok sa nationwide simultaneous tree planting. Ano kayang update dyan? Ating alamin. O kasi meron din ako mga kakilala ho, no, na nagpo-post naman sa social media sites. Maganda ho ito, yung pagtatanim din ng puno, lalo na ho sa bakuran ng kanilang mga eskwelahan. Lalo ngayong banta pa rin ho tayo ng climate change. Sa detalye balita mo, Ron Liagas ng radyo natin sa TV Albay. Ron, magandang umaga. Magandang umaga, nagsagawa ang DepEd Region 5 Bicol sa pangunguna ng Regional Director nito na si Adi Gilbert Sadsad at iba pang opisyal nito para sa sabayang pagkikisa sa nationwide simultaneous tree planting activities sa ilalim ng DepEd Memorandum No. 69 Series of 2023 para sa programang DepEd's 236,000 trees a Christmas gift for the children na isinagawa ng 47,678 DepEd Public School sa buong bansa na ang nasabing 236 trees program ay may layong itaguyod ang preservation, may pakita at maunawa ng mga batang Pilipinong mag-aaral ang pagkakaroon ng responsibilidad sa pangalaga sa kapaligiran. Dito sa Bicol nagsimula nga alas 8 ng umaga sa pamamagitan ng isang ceremonial planting program sa Baskaran Elementary School, Daraga Albay, kung saan makikitang naging kalahok din ang ilang kawani ng Department of Environment and Natural Resources Bicol sa pangunguna naman ng Executive Director nito na si Director Francisco Milad Jr. Kabilang din ang ilan mula sa lokal na pamahalaan ng bayan. Tinarget ng 3,852 DepEd Bicol Public Schools sa rehiyon ang pagtatanim ng nasa higit sa 2,000 endemic and fruit-bearing type na mga pananim bilang share nito sa pangkalatang target. Kung saan sa nasabing activity, masasabi umanong naging special itong pagkakataon sa mga mag-aaral na aktibong nakilahok sa tree planting activities. Para sa radyo natin nationwide, Ron Girinya Llagas ng 104.9, radyo natin TV Albay. Kasama mo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5 na ng umaga. Hoy, gising na, bango na, Pilipinas! Oras po natin alas 5:01 ng madaling araw. Sa mga may lakad ho ngayon, planuhin nyo na ho na magigi ang inyong ruta at kung saan ho kayo pupunta. Dahil for sure ay may ipit ho tayo sa traffic.
Yan nilang mga bayan ho sa probinsya, siguro ho dito sa Metro Manila ay meron pa ring nagdiriwang ng kapistahan ng Immaculate Conception. Good morning ho sa mga nakatutok sa atin sa ating Facebook Live, sa ating YouTube Live. Live na live tayo nationwide via satellite sa DZRH 666 kHz sa inyo pong mga talapihitan. Of course, sa cable channels ng DZRH TV. Magandang umaga po. Kay Annalyn lang na nakatutok sa atin. Suki natin ito dyan sa Germany. Kay Sherok na nakatutok dyan sa Caloocan. Ana Andrea Famoso, Estela Nunez, Amando Almasan na nakatutok sa Isabela. Kay Domingo de la Cruz dyan sa mga kababayan natin sa Cavite, no? Kenneth Amuncio, magandang umaga po sa inyo. At sa mga nakatutok pa ho sa atin, syempre sa mga hindi na ho natin nababate. Pero kung may nais ho kayo na iparating na greetings, diriwang kayo ng birthday, anniversary, ano pa mga pinagdiriwang ninyo, pumasa kayo sa bar at sa licensure examinations, i-text nyo lang po sa amin yan sa 0919-282-6485. Natin hong subukang i-cater lahat ng yan. Babasahin ho natin on the air. Sa mga nakatutok naman sa atin sa Mindoro, sa Oriental Mindoro, happy birthday kay Numeriana Ordanza. At binabati din ni Bernabe Aquino ang kanyang asawa na nakikinig dyan sa San Mariano Market sa Isabela. Good morning, Onofre Malihan. Good morning po sa inyo. At sa mga nakatutok pa ho sa atin sa kalsada, mga kasama nating taxi drivers, Grab at mga private cars na kasama ho natin ngayon na bumabaybay. Good morning ho, good morning. Gising na, bango na. Magandang umaga, Pilipinas. Umaga, Pilipinas. Balikan lamang ho natin ang ating headlines. Mas kaunting bagyo naranasan ng bansa ngayong 2023 dahil sa El Nino. Pinoy na walang trabaho bumaba sa 4.2% noong Oktubre. Face-to-face classes sa Mindanao State University balik na sa December 11. Pagsuspende sa operasyon ng SMNI ipinagtanggol ng Kamara. Piloto patay sa plane crash sa Isabela. Sakay na babae patuloy na pinaghahanap. Marihatag, Surigao del Sur niyanig ng magnitude 5.2 na lindol. At misis nakatayo sa labas ng bahay sinalpok ng truck. Patay. Yan po ang ating headlines ngayong Pista Opisyal, December 8, 2023. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ako po ang inyong nakakasama, Yuel Reyes. Magandang umaga, Pilipinas! Atin ang alamin ang kalagayan ng panahon kay Ka-Obet Badrina ng DOST Pag-asa. Ka-Obet, magandang umaga. Magandang umaga po, magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Sa ngayon, wala pa rin tayong minomonitor na bagyo o low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy ang pag-iral ng easterlies na inaasa natin magdadala ng mainit na panahon pa rin sa malaking bahagi ng bansa. Pero posible yung mga passing rain showers, no, hindi naman magtatagal, tsaka hindi natin expect na malalakas. Pero posible pa rin ho ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Wala tayong nakataas sa gale warning. Kaya yung mga kababayan natin na maglalakbay sa karagatan ay maaaring naman po ay ligtas, no? Dahil wala po tayong nakataas na mababala para sa malalaking alon ng karagatan. Yan ho, ang ating inaasang magiging lagay ng panahon baka sa mga susunod na araw mula sa Pag-asa, Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Maraming salamat ka, Obet Badrina ng DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pa nating mga balita, kasado ang isang fireworks display at paiilawin na ang malaking Christmas tree sa lungsod ng San Juan ngayong araw. Ayon kay Mayor Francis Zamora, bahagi ito ng ilulunsad ng LGU na selebrasyon ng Christmas season sa San Juan City Hall, open parking mamayang alas 6 ng gabi. Ibinalita rin ni Zamora na nakatakdang haranahin ng bamboo ang mga San Juanenyo ng mga sikat nitong awitin.
Magbubukas na rin anya ang annual Christmas Bazaar sa lungsod kung saan maaaring magbenta ng kani-kanilang produkto ang mga maliliit na food business hanggang Enero 3, 2024. Sinabi ni Mayor Zamora na nakalinya rin ang mga acoustic performance, open mic nights, Miss Gay competition at iba pang pagtatanghal para sa mga bibisita sa naturang bazaar. Office of the Government Corporate Council humihirit ng 40 dagdag na abogado. Sa detalye, balita mo. RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Hiniling ng Office of the Government Corporate Council sa Kongreso na madagdagan ang 78 abogado nila sa ahensya. Ayon kay OGCC Corporate Council Retired Justice Rogelio Quevedo, kahit sana 40 pang dagdag na abogado ay mabigyan sila. Masyadong malayo kasi anya ang bilang ng kanilang mga abogado kung ikukumpara sa Office of the Solicitor General at Public Attorney's Office na mayroong 800 hanggang 1,000 tagapagtanggol. Paliwanag pa ni Quevedo, ang bawat isang abogado nila ngayon ay humahawak ng may 200 kaso. Ang OGCC ang tumatayong abogado ng lahat ng government-owned and controlled corporations, government instrumentalities with corporate powers at government corporate entities. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Leth Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Leth Narciso. Maraming nagdiriwang ng birthday ngayon. Kasabay ng birthday ni Congressman Zaldico ng Ako Bicol Party List. Merong nagbo-birthday dito na si Helen Macabenta ng taga Bacoor City. Kay Dr. Connie Sumulong, pagbati mula kay Becky Tezuka na bumabati ho. At happy listening naman sa mga nakatutok sa atin dyan sa Chicago at sa Balintawak, Quezon City, si Elsa Simbala Jose. Magandang umaga ho sa inyo. Balitang showbiz muna tayo. Romnick Sarmenta, di na kinontra ang annulment case nila ni Harleen Bautista. Sa chika mo, Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Nakipagtulungan si Romnick Sarmenta sa annulment case na isinumite ng estranged wife niyang si Harleen Bautista. Ongoing daw ngayon ang pagdinig sa korte pero wala raw masasabi si Romnick at dahil nakipagtulungan naman daw siya. Si Harleen daw ang nag-file ng annulment case kaya wala naman daw siyang masasabi tungkol dyan. Hindi lang idinetalye ng aktor kung ano ang naganap sa hearing pero hindi naman daw nabubulat-lat ang mga nakaraan nilang issue dahil hindi naman daw niya kinontra ang pag-file ni Harleen ng kasong ito. Heto ang pahayag ni Romnick Sarmenta. With us kasi I decided not to contest anything. Kasi parang sa akin, tutulad natin bakit pag-usapan pa natin, magkakasakitan lang tayo, makikita ng mga bata, mas masasaktan. So, sige, diba? Kung ano man yung... Kung ano man yun, sige. Iyan ang pahayag ni Romnick Sarmenta at sa ngayon ay okay daw sila ni Harleen at nag-uusap daw sila para lang sa kanilang mga anak. Nakapag-adjust naman daw ang mga bata sa blended family na setup. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Tita Gorgie Rula, sa pagpapatuloy ho ng ating mga balita ngayong alas 5 Gs ng umaga. Binangga umano ng Chinese bulk carrier vessel ang isang bangkang pangisda ng mga Pilipino sa Paluan Occidental, Mindoro. Ayon sa Philippine Coast Guard, nasagip naman ang 5 mangingisdang sina Junray Sardan, Ryan J. Daus, Brian Pangatungam, Christian Arizala at Joshua Barbas pero wasak ang kanilang mga bangka. Nangyari ang salpukan ng Filipino boat FBCA Ruel J at Chinese flag vessel na MV Thai alas 4 ng hapon noong Martes. Sinabi ng mga mangingisda na nasa katubigan lang sila ng Palaluan habang nakakabit sa isang payaw na isang uri ng balsa nang salpukin sila ng Chinese vessel. Tiningnan lang daw sila ng mga sakay ng barko ng China at nagpatuloy ito sa paglalayag. Yun ang dapat nating alamin din confirm nga ba? Kung confirm ito na Chinese flag vessel nga, ay talagang kayo na ho magsabi kung anong uring
asal ho yung ganyan. Kung kaibigan ba yung ganyan trato na tumaob na sila, sinalpok, pero nagdire-diretso lang at tininan lang sila ng mga sakay ng barko ng China at nagpatuloy din daw sa paglalayag. Patay naman ang isang babae matapos salpukin ng isang truck habang nakatayo sa labas ng kanyang bahay sa Cagayan de Oro City. Kinilala ang biktima na si Janice Obredo, 36 anyos at residente ng Barangay Lumbia. Ayon sa driver ng truck na si John Mark Ocalit, may iniiwasan lamang umano siyang motorsiklo kaya't biglang nailiko at nawalan ng kontrol. Wasak ang bahay ni Obredo pero wala namang naitala na iba pang nadamay sa insidente. Batay sa report ng mga otoridad, nagkausap na umano ang pamilya ni Obredo at ang driver at hindi napagdesisyonang hindi napagdesisyonang magsasampa ng reklamo. Oras natin, alas 5:13 na ho ng madaling araw. Naalarma ang Manila Police District matapos na mapansin ang isang kahina-hinalang kahon na iniwan sa gilid ng Ayala Bridge sa Ermita, Maynila. Ayon sa MPD District Explosive and K9 Unit, agad silang rumisponde at ininspeksyon ng kahon sa kanto ng Ayala Boulevard at Romualdez Street nang matanggap nila ang isang tawag mula sa concerned citizen dakong 1:00 ng hapon. Gayunpaman, walang nakitang bomba o anumang pampasabog sa loob ng package at sa halip mga used clothes, yung mga gamit na damit at patay na aso ang laman ng kahon. Call center agent naman na may kasong estafa sa Cebu na aresto sa Caloocan. RH23 Edwin Duque sa detalye. Edwin. Well, sa bahagi ng sa Pote Road, sa Camarin, Caloocan, natunto ng Caloocan Police ang lalaking umano'y wanted sa Cebu dahil sa kaso estafa. Ayon kay Police Colonel Rodel Lacuesta, nahuli suspect na si Rosalito, 30 years old, isang call center agent at residente naman ng Camarin sa Barangay 177. Ang pag-aresto ay bunsod na rin ng inilabas na warrant of arrest na inisyo ni Judge Edwin Diaz, ang acting presiding judge ng Municipality Trial Court Branch 2 sa Cebu na inisyo noon pang taong 2014. Mula pa rin sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH ako sa RS23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas ang oras 5:15 ng umaga. Champion, gawang peerless. Impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga po sa lahat ng mga nakatutok sa atin dyan sa Nueva Ecija at bandang norte. Dyan din po sa Isabela, good morning ho sa inyo. At sa Valenzuela, si Hermana Galapan de la Cruz na nakatutok ho sa atin. Paul Bringas, good morning. At kay Maria Morena Sobrepeña. Ito, mga suki na ho ito na nakatutok lagi tuwing umaga. Kay Kong Angelo Palmones, kay Kuyang Angel Palmones. At bubati naman ng happy birthday si Nomeriana Ordanza, kay Bernadette Senia at Gab. Ngayon din po kay Rod Chavez na nakatutok sa atin dyan sa Pampang, Lubao. Good morning ho sa inyo. Good morning. Oras ho natin alas 5:18 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, ilulunsad ngayong araw ng Manila City Jail ang proyektong Lino o Layang Inaasam sa napapanahong okasyon para sa Persons Deprived of Liberty o PDLs. Ang nasabing proyekto ay pangungunahan ng Manila City Jail Male Dormitory sa ilalim ni Superintendent Lino M. Soriano at ng Paralegal Service Section. Layon ng inisyatibo na bigyan ng isang Christmas gift ang mahigit 130 PDL sa pamamagitan ng Good Conduct Time Allowance o GCTA.
ang mga PDL na nakapagsilbi na sa kanilang sentensya at maging ang mga nadismiss ang kaso ay palalayain na rin. Ang opening ng Project Lino ay magsisimula ng alas 2 ng hapon sa Manila City Jail Male Dormitory. Antabayanan nyo ang balita na balasahan ho. Panibagong balasahan ni Jan Ho ipinatupad sa Philippine National Police. Antabayanan nyo ho ang detalye kay RH5 Val Gonzales maya-maya lamang. Pinupok naman ng apoy ang isang storage ng mga manok sa Amadeo sa Cavite kagabi. Ayon sa report ng Amadeo Bureau of Fire Protection, pag-aari ng isang TMJ livestock farm ang nasunog na bodega. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog at naapula alas 8:01 ng gabi. Wala namang nadamay na mga manok dahil maglalagay pa lamang sana ito sa storage na mangyari ang sunog. Tinataya namang nasa 50,000 ang halaga ng napinsalang livestock farm dahil po sa sunog. Mahigit 47,000 pampublikong paaralan naman sa buong bansa ang nakilahok sa simultaneous tree planting activity na pinangunahan ng Department of Education o DepEd. Layon ng DepEd series of DepEd 236,000 trees, a Christmas gift for the children, na isulong ang pagpreserba sa kalikasan at gawing responsable ang mga kabataan. Binigyan diin ng DepEd na ang tree planting activity ay isang regalo mula sa ahensya na layong tiyakin ang isang malinis at luntiang kapaligiran para sa mga kabataang Pilipino at ng mga susunod na henerasyon. Ginanap ang main program ng aktibidad sa Pasig Central Elementary School na pinangunahan ni DepEd Undersecretary Spokesperson Michael Powa, National Capital Region Director Jocelyn Andaya at Pasig Representative Roman Romulo. Bago magsimula ang naturang programa, isang Memorandum of Agreement para sa isang inisyatibo na may titulong Pagbabago, A Million Trees Campaign ang nilagdaan ng DepEd, Office of the Vice President at Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ito na ho yung detalye. PNP nagpatupad ng bagong balasahan sa 3 mga general. Sino-sino yan at saan sila inilipat? RH5 Val Gonzales. Val. Ilang araw matapos na mapalawig ang kanyang termino ay nagpatupad ng panibagong reshuffle si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa General Order na inilabas at pirmado ni Police Major General Robert Rodriguez, ang Direktor ng PNP Personnel and Records Management, itinalaga bilang Acting Regional Director ng Police Regional Office 5 sa Bicol Region, si Police Brigadier General Andre Dizon. Pinalitan ni Dizon sa Pro 5 si Police Brigadier General West Raimundo Obinque, na muling itinalaga sa National Headquarters bilang Acting Director ng PNP Research and Development. Samantalang ang PNP Retirement and Benefits Administration Service o RBAS na iniwan ni Brigadier General Dizon, ang papalit ay si Police Colonel Leon Victor Rosete. Sa Lunes, December 11 pa opisyal na magiging epektibo ang panibagong unit reassignment na ito sa Philippine National Police. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DGRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Magandang umaga kay General Andre Dizon na ngayon pala mula sa Manila Police District nalipat sa May Campo Crame at ngayon ay nasa Police Regional Office 5 o Bicol Region na. Diyan ho sa Bicol Region 5. Magandang umaga ho, General Dizon. Oras natin alas 5:23 ng umaga, kinumpirma ng Department of Education na nakabili na sila ng mga bagong laptop na gagamitin ng mga guro sa paggawa ng mga learning material sa panayam ng DZRH. Sinabi ni DepEd spokesperson Undersecretary Michael Powa na ide-deliver ang mga bagong laptop sa unang bahagi ng 2024. Ayon kay Powa, bago sila bumili ng laptop ay humingi sila ng rekomendasyon sa DICT para masiguro na hindi outdated o overpriced ang mga laptop na ipagagamit sa mga teaching at non-teaching personnel.
Tayo po ay syempre po dahil nga sa nangyari, lalong-lalo na tayo sa DepEd, meron na tayong procurement strand na sariling isang strand na kung saan namamahala siya, wala siyang ginagawa day in, day out kundi procurement. Sinigurado natin na may mga market surveys po lahat, no? At talagang reliable yung market survey. At tayo rin po ay nag-consult sa DICT para sa ating mga specs. Yan po ang tinig ni Attorney Michael Powa, ang tagapagsalita ho ng Department of Education. Sa iba pang mga balita, aprobado na ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang 4 pang priority measure ng Legislative Executive Development Advisory Council. Kabilang dito ang panukalang New Government Procurement Act, National Water Resources Act, Philippine Cooperative Code at Revised Government Auditing Code. Nasahang aaprubahan ng mga ito sa Kamara sa ikatlong pinal na pagbasa sa susunod na linggo bago mag-adjourn sa sesyon. Lusot na rin sa ikalawang pagbasa ang panukalang Bulacan Airport City Special Economic Zone at Freeport Act at ang pagbibigay ng teaching supplies allowance sa mga public school teachers sa ilalim ng House Bill 9682. Alas 8:25 na ho ng umaga, niratipikahan na ng Senado, ratified ang panukalang No Permit, No Exam Prohibition Act. Kinonsolidate ng Bicameral Conference Committee ang Senate Bill 1359 at House Bill 6483 at 7584 na nagbabawal sa No Permit, No Exam policy sa mga paaralan. Di rin pinayagan ang pagbabawal sa mga estudyante na kumuha ng educational assessments dahil sa hindi pabayad na matrikula at iba pang bayarin sa public at private schools. Hindi naman minamandato ng panukala ang tuition forgiveness dahil hindi nito buburahin ang utang ng estudyante sa paaralan. Kamusta ho kayo ha? Let us know kung kamusta ho sa inyong lugar. Maulan ba? Kanina ho. Habang papasok tayo, mga bandang alas 3 pa naman yun ng madaling araw, maulan-ulan ho, maambon-ambon. Ngayong umaga ho kaya, kamusta ho sa inyong mga lugar dyan ho? Ngayong kapistahan ng Immaculate Conception. Long weekend! Tatanggap naman ng tig 10,000 cash aid o tumanggap na ng cash aid ang 6 na survivor sa malagim na aksidente ng Ceres bus sa Hamtic, Antique. Kasunod ito ng inilabas na tulong pinansyal ng Department of Social Welfare and Development Region 6 bilang tulong sa mga pamilya ng biktimang nakakonfine pa sa Western Visayas Medical Center. Nagmula ang pondo mula sa Assistance to Individual in Crisis Situation Program ng DSWD. Samantala, tiniyak naman ng Valyacar Transit ang kumpanyang nag-ooperate ng Ceres bus na kanilang sasagutin ng hospital bills at burial expenses ng mga biktima. Well, sana bukod pa ho ito dun sa ito ho ay galing sa DSWD. Pero magkano na kaya yung ibinigay mismo ng kumpanya ng bus doon ho sa mga survivors dyan ho sa Antique? Ito po yung nahulog sa bangin na bus, Sana sapat din. Bukod ho doon sa ibibigay sana sa kanila na tulong o cash aid, dapat guaranteed din yung mga gagastusin sa gamutan, hindi lamang yung pag-a-admit sa ospital. Of course, sa long-term recovery, dapat kasama ho yan. Wala naman tama naman, wala namang gusto ng aksidente. Wala namang may gusto na mangyari yan. Pero dahil nangyari na at dyan ho papasok ang accountability at responsibility ng kumpanya. Dahil nangyari ho yan under their watch. Sana yung recovery dun ho sa mga survivors at doon naman sa pamilya ng mga nasawi sa insidente, sa aksidente, ay garantiya ho yung kanilang tulong na ibibigay ho ng kumpanya bukod pa ho doon sa inaabot ng ating mga LGU at ng national government tulad ng DSWD. Oras ho natin, 2 minuto na lang bago mag-alas 5:30 ng umaga. Kinundenan ng Akbayan Europe ang hindi makatarungang pagpapakulong
pagba-blacklist at pagpapadeport sa kanilang leader na si Edna Becher. Si Becher na isang Filipino-Swiss na dumating sa NAIA dakong alas 6 kagabi ay halos 2 oras na i-detain at isinama sa listahan ng mga blacklisted dahil sa kanyang paglahok sa mga protesta kontra gobyerno. Pinapapirma rin nila ito ng secondary referral form, subalit hindi siya sumunod dahil na rin sa payo ng kanyang abogado at ng grupo ng karapatan. Plano nito na manatili sa Pilipinas ng ilang buwan para mabisita ang kanyang pamilya at kaibigan na ng mga miyembro ng akbayan o anakbayan para pag-usapan ng mga hamon na kinakaharap ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, agad na ikinasa ng immigration authorities ang pagbabalik kay Becher pabalik sa Switzerland. Noong Enero ay sinalubong ng rally ng Anakbayan Europe ang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Switzerland na nawagan ng katarungan para sa mga biktima ng pang-aabuso sa karapatang pantao. Oras natin, alas 5:30 ng umaga. Champion, gawang peerless na 60. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Good morning ho, gising na, bangon na Pilipinas! Alas 5:34 na ho ng madaling araw. Kamusta ho kayo? Sa mga naplano nyo na ho ba kung saan ho ang lakad ninyo ngayon? Dahil panigurado sa mga mall ay magpupuntahan ho mga humahabol sa last minute shopping. Actually parang MMDA yata nagsabi nito na considered na raw na Christmas season o Christmas rush simula ho ngayon. Sa katunayan, kahapon December 7 dahil holiday ngayon, marami sa mga employers, mga private companies ang nagbigay na ng Christmas bonus at nagbigay na ng 13th month pay. Kaya sa katunayan, merong hong nag-crash. Meron hong mga naglalag na mga banking, mobile banking apps. Dahil siguro sa dami ng mga nag-check sa kanilang mga account. Ano po. Pero gayon pa man, planuhin ho natin ang ating mga biyahe upang hindi ho tayo maipit. Dagdag pasensya na rin ho. Dagdagan na natin ang pasensya natin sa traffic. Meron daw hong nagpapaabot sa atin dito. Humihingi ng tulong ang mga mangingisda diyan sa bayan ng Pulilio. Tama ba? Sa Quezon. Ako dapat ho maano natin ito. Ma-verify ho natin ito at matingnan na rin mismo ng ating Department of Agriculture dyan yung matagal na daw nilang problema sa illegal fishing na siyempre ang kalaban ho ng illegal fishing yun hong mga maliliit na mangingisda natin doon. Ano ho? Napanawagan ho yan sa Department of Agriculture na matingnan ho dyan sa Quezon, sa Pulilio, sa Quezon partikular. Alas 5:36 ng umaga, marami pa rin hong mga nagpapabati sa atin dito. Ito mga every na ho ito mga suki na ho ito ni Kuyang Angelo Palmones na nakatutok sa atin. Mga OFWs na sa mga oras na ito ay gising pa, nakatutok ho sa atin. Good morning ho dyan sa... balikan ho natin yung dun ho sa laptop. Sabi ho ng DepEd kahapon sa panayam ng Damdaming Bayan, DepEd spokesperson Undersecretary Michael Powa na nakabili na sila, nakapag-procure na sila ng mga laptop. Kung inyo hong maalala ay nitong taon nang maging issue rin ho yan, nitong taon nung nakaraang taon naging issue rin ho yan. Mga laptop overpriced. Masyadong mahal pero hindi kayang kung titingnan mo sa merkado hindi competitive yung specs. Sino kaya ang nag-procure noong time na yon? Ano? May nanagot ho kaya doon?
Ngayon ho, ang pagtitiyak ni Yusek Powa kahapon sa programang Damdaming Bayan na sila ay meron ng market survey, na sila ay meron ng talagang team na tututok kung talagang tama yung mabibili nilang laptops dun ho sa pangangailangan ng ating mga guro. Sabi nga, baka naman kapag on ng laptop, wala pang, hindi pa tumatagal ng isang oras, hindi pa rin nabubuksan yung laptop. Ano? Ang kailangan ho ng ating mga teachers, dahil nagbabago ho ang panahon din ho ngayon. Nagbabago ang pangangailangan ng mga guro, hindi na basta PowerPoint, hindi na basta Google Slides yung kanilang mga ginagawa, ano po. Dahil doon tayo sa competitiveness din ng ating mga guro, di ba? Doon tayo papunta. Kaya kailangan ho talaga ng mga gandang specs ng mga laptops. Iba ho, na ginagamit na rin for editing, ginagamit for video editing, audio editing, para maging creative yung pagtuturo sa kanilang mga estudyante. Magagamit ho yan, very useful ho yan, lalo sa mga elementary students. Di ba ho, problema ho natin ngayon yung mababang resulta ng mababang ranking, kulelat na ranking ng Pilipinas sa PISA, na mababa tayo sa reading, mababa tayo sa mathematics, sa science and health. Bakit hindi natin malaki yung itong mga laptops na ito? Baka meron pa dyan mga magsasabi na para saan ba yung mga laptop na yan? Kailangan ba ng mga teacher yan? Bakit hindi nila mag-Manila paper? Alam nyo ho, talagang nagbabago ho ang panahon. Nagbabago ho ang pangangailangan ng ating mga mag-aaral. Kailangan ho mag-adapt sa makabagong sistema. Kaya yung mga bagay na to, laptop, makatutulong ho ito sa palagi ko, makatutulong ito para ma-level up yung teaching quality. Mapaganda yung kalidad ng pagtuturo sa ating ding mga estudyante. Lalo na sa mga elementary students na dapat doon pa lang nahahasa na yung mga mag-aaral. Napanawagan din naman na kung talagang bagsak, bagsak. Tulungan yung estudyante. Hindi ipapasa lang para gumanda yung performance ng school. Marami hong ganyan. Marami hong gumagraduate ngayon at hindi lang ito nung panahon ng pandemya nagsimula. Marami na ho tayo nakakausap na mga guro ang nagsasabi ng ganyan. Marami na talagang problema na ho. Ako kasi nung grade 2 ako, di kami talaga magi-grade 3 kung hindi namin mababasa yung isang buong istorya. Yung isang buong story na nasa libro ng maayos. At binibilangan pa yon ng assistant principal namin noon. Ngayon kaya, hindi natin alam kung may mga ganun pa dahil talagang performance-based ho ngayon Sana ho sabi naman ng DepEd, kabilang yan doon ho sa mga tinututukan nila sa pamamagitan ng DepEd Matatag Curriculum. Atin hong sana maging effective din ho. Dagdag ko na lang din ho yung sinabi rin ng DepEd na hindi rin, tama naman na hindi ito masisisi sa atin din mga teachers na talaga namang grabe yung sakripisyo, grabe ho yung dedikasyon sa pagtuturo. At aminado naman ng DepEd na ang mali yung sistema mismo na kanila naman ng tinutugunan. Oras ho natin, alas 5:40 o 40 ng madaling araw. Sukin muna natin ang report, mga senior citizen ng Las Piñas. May maaga ng nakapila sa The Tent para ho sa financial assistance. Kamusta dyan, RH27 Noche Kakas? Noche, good morning. Good morning, Yoel. Napansin ko lang yung mga senior citizen na yung iba kanina pang alas 3 ay ng madaling araw ay nakapila na dito sa The Tent sa C5 Road, lungsod ng Las Piñas. Ito ay para sa financial assistance na matatanggap mula sa DSWD sa pamamagitan ni Congresswoman Congresswoman Camila Villar at Senator Cynthia Villar. So sa ngayon ay halos libo-libo yung mga nakapila ngayon dahil iba yung iba naman ABCD hanggang pinaghati yung mga senior citizen na yung kanilang apelido at mamaya iba naman yung pipila dito sa mamayang hapon dito sa The Tent. Kaya ano yung pinipilahan nila dito? Lifetime edition. Ano yung pinipilahan? Sa bote po ng lupa muna. Ano yung matatanggap nila?
Senior. Sa senior. Okay. Okay. Cynthia and Congresswoman. So, ano oras ka nakapila dito? Kanina po alas 3. Alas 3. Kasi by apelido daw yung alphabet, hindi ko po alam basta pinapunta lang kami dito. Letter A and I ngayon hanggang 12 noon mamaya 12 noon yung kasunod na alphabetical naman. Ba kayo nahirapan sa pagpila? Hindi naman, mabilis. Yes naman. Okay. Ano pangalan mo, nanay? Evelyn. Yung Mr. ko ang senior. Okay. So, yung iba naman dito, Joel, hirap na hirap kanina sa pagpila dahil nakatayo lang. At yung iba naman, kumuha pa ng upuan sa bahay para makapagpahinga habang nakapila, nakaupo. Pero yung iba dito, nakakaawa-awa din yung iba dahil yung iba dito ay talagang na-stroke na at halos hirap na hirap maglakad. Pero sinisika pa rin dahil dito sa matatanggap na financial assistance mula kay Congresswoman Camila Villar at Senator Cynthia Villar dito sa the 10th C5 Road, lungsod ng Las Piñas. Yan ang sitwasyon mula dito sa lungsod ng Las Piñas, mula sa kanunan sa Pilipinas, DCRH. Ako si Notika Castro, tuloy sa pagbabalita at tuloy sa pisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH27 na nandyan sa Las Piñas. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. Alas 5:44 na ng umaga. Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. Sometimes the love won't let go. Sa mga walang pasok, abay chill Friday morning po tayo ngayon. Mga gantong tugtugan yung magandang gigising sa iyo kapag umaga no? Nang merong kape at pandesal. Ayan. Meron kayang magsusponsor ng pandesal. Good morning ho sa inyo sa mga nakatutok sa atin. Chill ngayong Friday morning. Hindi pa rin pong nakakasama sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ako po si Yuel Reyes. Magandang umaga po sa mga nakatutok sa atin. Sa mga nagsasana all, may laptop din daw sana sila. Baka naman na meron, hintay lang, wala pang dumarating. Kaya sabi naman ng DepEd sa first quarter pa ng 2024, inaasahang dadating yung mga bagong procured na laptops. Balitaan nyo ho kami kung kamusta ho sa inyo ho sa mga bumabiyahe ho ngayon sa kalsada, yung traffic ho sa inyong lugar. Para abot na ho natin para maiwasan na rin ho ng mga kapwa motorista natin na bumabiyahe ngayong sa Friday. Advance Monday na ngayong Friday morning. Oras ho natin alas 5:49 o 10 minuto na lang bago mag-alas 6 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita, nagbitiw na sa pwesto bilang Administrator ng Maritime Industry Authority o Marina si Hernani Fabia. Nagsumite ng kanyang resignation si Fabia noon pang December 1, ngunit natanggap lang ito ng Malacanang noong December 6. Samantala walang nakasaad sa resignation letter ng dahilan ng kanyang pagbibitiw. Magiging epektibo ang resignation ni Fabia kung tatanggapin ni Pangulong BBM. Aprobado naman sa Kongreso ang panukala na magbibigay ng dagdag pang benepisyo sa mga centenarian at senior citizen. Ayon kay House Committee on Senior Citizens Affairs Chairman Rodolfo Ordanes,
Bibigyan ng 10,000 cash gift ang mga Pilipinong senior citizens na aabot sa edad na 80. Ang mga umabot naman sa edad na 95 ay tatanggap ng 10,000 piso kada 5 taon. At pagdating ng 100 ay aabot naman sa 100,000 piso ang kanilang matatanggap. Sa ngayon ay iniaantay na lamang ang ratification ng bill at ipadadala sa Malacanang para mapirmahan ng Pangulo. Samantala, pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kongreso ang panukalang batas na nagdedeklara sa Panawan Islands sa Southern Leyte bilang isang protected area. Ang House Bill number 9396 o ang proposed Panawan Island Protected Seascapes Act ay naprubahan ng 257 miyembro ng House of Representatives sa pamamagitan ng affirmative voting. Ang batas na nagdedeklara sa isla na protected area ay nasa kategorya na protected seascape sa ilalim ng Republic Act 11038. Ang naturang panukalang batas ay inihain ni Southern Leyte Representative Christopher Son Yap at Luz Mercado at ng 116 na co-authors. Kabilang po dito si Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Nagtigil pasada naman ang mga driver ng jeep na may rutang UP ikot sa Diliman, Quezon City. Isinagawa ng UP Transport Group ang transport strike dakong 1:00 hanggang 4:00 ng hapon bilang pagtutol sa nakatakdang implementasyon ng PUV Modernization Program ng pamahalaan. Hiling ng mga ito, huwag i-phase out ang mga lumang jeepney dahil magiging pahirap sa mga driver ang pagbili ng mga bagong sasakyan. Ang UP Transport Group ay kinabibilangan ng mga tsuper na namamasada sa Philcoa, Pantranco, Ikot, SM North at Katipunan. Sa iba pang balita, pinababasura naman ng Malacanang Block o Makabayan Block sa LTFRB ang franchise consolidation deadline para sa PUV modernization na nakatakda po yan sa katapusan o December 31. Naghain ang Makabayan Solons o Makabayan Congressman ng House Resolution 1506 para alisin ng Department Order 2017-011 na nagtatakda ng deadline sa traditional jeepneys. Kabilang sa mga naghain ng resolusyon sina House Deputy Minority Leader Franz Castro, gayon din sina House Assistant Minority Leader Arlene Brosas at Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Nais nilang masiguro na hindi mabibiktima ang mga tsuper ng corporate capture at hindi tuluyang mawasak ang kanilang kabuhayan. Naniniwala si Brosas na ang malaking korporasyon at kooperatiba lang ang makikinabang sa naturang programa. 6 na minuto na lang bago mag 2x2. Sa iba pang balita, kinlaro ng Department of Health na nakarecover na lahat sa walking pneumonia ang 4 na unang kaso nito sa Pilipinas. Ayon sa Department of Health, naitala ang isang kaso nitong Enero, isa rin noong Hulyo at 2 noong Setyembre. Siniguro naman ng ahensya na may kakayahan ang bansa na matukoy ang Mycoplasma pneumoniae dahil hindi na bago ang pagdetect dito. May mga gamot din anyang available sa merkado para sa Mycoplasma pneumoniae at madali lang pigilin ang transmission ng nasabing sakit. Samantala, ipinagkibit-balikat lang ni Finance Secretary Benjamin Diokno ang ugong napapalitan siya sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Diokno, patuloy siyang nagtatrabaho sa DOF hanggat kailangan siya ng presidente. Naniniwala ang kalihim na masaya at kontento pa si Pangulong Marcos sa kanyang pagganap sa tungkulin. Usap-usapan na ipapalit umano ni PBBM kay Diokno si Deputy Speaker Ralph Recto na kasama nito sa kanyang biyahe sa Amerika noong Nobyembre. Samantala, arestado na ang 2 sa 6 na sospek na sangkot sa serye ng Skyway robbery holdup. Kinalala mga ito na sina Roland o Holland Cabotaje at Anjo Sardoma na nahuli sa magkakahiwalay na operasyon ng mga otoridad. Ayon kay Police Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng PNP, dinakip si Cabotaje sa kanyang bahay sa General Trias sa Cavite, habang si Sardoma naman ay nakuwelyuhan sa isang condominium unit sa Malate, Maynila. Nakumpiska rin sa unit ni Sardoma ang ilang matataas na armas at pampasabog
Gayon din ang 2 pekeng plaka ng sasakyan na nadiskubreng ginamit sa 2 insidente ng pang-hold up. Patuloy naman ang investigasyon upang mahuli ang iba pang sospek sa pang-hold up. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Yon, 4 minuto na lang bago alas 6 ng umaga, mag-showbiz na po tayo. Ilang artistang fans ng Katniel nang hihinayang sa hiwalayan ng dalawa. Hanggang ngayon, di ba, ilang araw na mula nang mapabalita to, Katniel pa rin. Dahil ganun po talaga, isang henerasyon po ito na may tuturing. Detalye, chika mo, Tita Morley Alinio. Tita Morley. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Hindi lang mga fans, maging ang mga artista ay nangihinayang at nagtataka rin sa biglaang hiwalayan nitong si Catherine Bernardo at Daniel Padilla. At ang isa sa mga nangihinayang ay si Rian Ramos. Ayon kay Rian, wala raw siya sa posisyon para magsalita o makailam. Pero bilang isang fan, aminado ang naturang aktres na kinikilig siya kapag nakikita niya si Daniel at si Catherine na magkasama na naglalambingan na sweet sa mga pelikula. Sabi nitong si Rian, sana nga daw ay hindi nagkahiwalay ang dalawa dahil nakapanghihinayang naman. O, di ba? Ang daming nanghihinayang sa hiwalayang Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Yan na po ang kabuuan ng Magandang Umaga, Pilipinas. Kasama nyo pa rin po si Yuel Reyes sa pangalan ni Kuyang Angelo Palmones. Magkarinigan humuli tayo bukas alas 12 ng tanghali sa RH Balita. Ngayon pa rin pong araw pa rin po tayo ngayon ng December 8, 2023. Long weekend. Maraming salamat po sa mga nakasama natin sa kalsada, ngayong nagbe-breakfast. Antabayanan niyo po, susunod na ang 2x2 at ang ACS Balita. Muli, Pilipinas ang oras, alas 5:58 ng umaga.